Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera. Nakadepende rin ito sa ating ugali. May mga ilang ugali na maaaring magdala sa iyo sa tagumpay at may mga ugali rin na maaaring pumigil sa iyo upang makamit ang iyong pangarap na maging financially free. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na ugali ng mga taong di yumayaman. Ito ang karaniwang ugali na nakikita natin sa mga taong di umaasenso sa buhay. Kaya kung handa ka ng baguhin ang iyong financial life, panoorin ang video hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, shoutouts muna. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like at paki-share ang video kung nagustuhan mo to. Makakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming tao. Salamat. Maling ugali number 1. Negatibo mag-isip. Ang isip natin ay parang magnet. Kung ano ang mga bagay na madalas nating iniisip, ayun din ang maa-attract natin sa buhay. May kasabihan nga, your thoughts become your reality. Kung ang iniisip mo palagi ay puro problema rin ang darating sa'yo. At kung ang iniisip mo naman palagi ay puro blessings din ang darating sa'yo. Ang resulta kasi na ating nakukuha, mapa-success man o failure, ay nakabase sa mga bagay na madalas nating iniisip na siyang humuhubog ng ating mga paniniwala. Kaya kung negatibo ka mag-isip at di ka naniniwala na yayaman ka, di ka talaga yayaman. Kung naniniwala ka na hindi ka matalino at wala kang mararating, wala ka talagang mararating. Kaya kung gusto mong magtagumpay, ang una mong gawin ay i-assess ang iyong sarili. Madalas ka bang negatibo sa tuwing may dumarating na opportunity? Panay reklamo ka ba sa mga problema kaysa hanapan ito ng solusyon? Marami tayong mga paniniwala na hindi nakakatulong sa atin kaya mabuting maging aware tayo dito at palitan ito ng mga positive affirmation. Halimbawa, from hindi ko kaya to kaya ko to. From paano ko mag-fail to paano ko maging successful. Maling ugali number 2, procrastination. Ang procrastination ay ang pagpapaliban ng mga importanteng gawain. Lahat tayo ay alam kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin. Ngunit marami pa rin sa atin ang ipinagpapaliban ang mga importanteng gawain tulad na lang ng pagpapaliban ng pag-iipon, pag-i-invest o pagbabayad ng mga utang. Sa tuwing pinagpapaliban natin ang mga bagay-bagay, nawawala sa atin ang pinaka-importanteng asset na meron tayo. Walang iba kundi ang oras. Imagine, kung na-develop mo na ang magandang habit ng pag-iipon noon, magkano na kaya ang savings mo ngayon? Kung nakapagsimula ka ng mag-invest noon, anong mga assets na kaya ang naipundar mo ngayon? Kung nasimulan mo na ang pangarap mong negosyo noon, magkano na kaya ang kinikita ng negosyo mo ngayon? Ang procrastination ay nagdudulot ng stress at nakakasira ng tiwala sa iyong sarili. Upang labanan ang procrastination, ang una mong gawin ay gumawa ka ng listahan ng mga importanteng bagay na gusto mong ma-achieve tulad ng makapagbawas ng 10 kilong timbang sa loob ng 3 buwan, makapag-ipon ng 100,000 sa loob ng 6 na buwan, etc. Once alam mo na ang iyong goal, hatiin mo to sa maliliit na gawain. Halimbawa, kung ang goal mo ay magbawas ng timbang, ang baby steps na pwede mong gawin ay ang mag-exercise ng at least 30 minutes kada araw, bawasan ang pagkain ng sugar at carbohydrates, at gumawa ng meal plan. Ang pangatlo ay mag-set ka ng specific na oras kung kailan i-a-apply ang mga planong nagawa mo. Effective ito upang maging focus ka at makaiwas sa mga distractions. Maling ugali number 3, takot mag-fail. Totoo ang kasabihang, fear kills more dreams than failure ever will. Maraming tao ang sumusuko sa kanilang mga ambisyon bago pa man sila magsimula dahil sa takot na mabigo. Mas pinipili nila ang magstay sa comfort zone kaysa harapin ang panganib ng pagkabigo. Ang fear of failure ay pinapababa ang iyong self-confidence at pinapataas ang iyong doubt sa sarili. Hindi ka naniniwala na kaya mong ma-achieve ang mga goals mo kaya hindi ka na din nagtatry. Gayunpaman, ang failure ay isang normal at importanteng bahagi ng ating buhay. Ito ay isang pagkakataon kung saan tayo ay matututo at mag-grow bilang isang tao. Ayon nga sa quote, failure is not the opposite of success, it's part of success. Normal ang matakot at mag-alala, lalo na kung hindi ka sigurado sa magiging resulta nito. Ngunit hindi dapat ito maging balakid sa iyong mga ambisyon.
Ang pangunahing pagkakaiba ng mga matagumpay sa hindi matagumpay na tao ay sinusubukan nila ang isang bagay kahit natatakot sila. Di nila hinahayaan na maparalisa sila ng takot. Bagkus, ginagamit nila itong motivator upang mas lalong magpursige. Upang ma-overcome ang fear of failure, dapat ay maging mindful ka sa mga fears na meron ka at i-reframe ang mindset mo by asking the right questions. Ano ang mga kinatatakutan mo? Takot ka bang magkamali o takot ka sa magiging opinyon ng ibang tao kapag pumalpak ka? Ano ang worst na pwedeng mangyari? Madalas ang worst na pwedeng mangyari ay hindi naman talaga ganon kasama tulad ng iniisip natin at wala naman magbabago kung mag-fail ka kaya hindi masama ang mag-try. Paano kung mag-work? Isipin mo magiging impact nito sa buhay mo kapag nag-work ang mga plano mo at isipin mo rin kung bakit mo nga ba ito ginagawa in the first place. Makakatulong ito upang mabago ang iyong pananaw sa failure at i-pursue ang mga ambisyon mo sa buhay. Maling ugali number 4, financial ignorance. Financial ignorance can be a silent thief. Ang kakulangan ng kaalaman sa pananalapi ang unti-unting uubos ng iyong pera at hahadlang sa iyong pag-unlad. Kung kulang ka sa pangunahing kaalaman sa personal finance tulad ng pagbabudget, pag-iipon, pag-i-invest, mahihirapan kang gumawa ng matalinong desisyon sa pera. Narito ang mga dahilan kung bakit ang financial ignorance ay maaaring magpahirap sa iyo. Una, impulsive spending. Kung wala kang nilaan na budget sa iyong pera, ang pera mo ay mapupunta lang sa pagbili ng mga walang kwentang bagay tulad ng pagbili ng mga gamit dahil naka-sale kahit di naman talaga kailangan. Pangalawa, poor decision making. Ang mga maling desisyon natin sa pera ay maaaring makapagbaon sa atin sa utang at mag-invest sa mga scam. Naalala ko noong na-diagnose si mama ng cancer. Sobrang mahal ng gamutan ni mama to the point na naubos ang aming family savings at naibenta rin namin ang aming property ng bagsak presyo at nabaon pa kami sa utang. Ang maling desisyon namin noon ay wala kaming life at health insurance, lalo na si mama. Di namin naisip ang kahalagahan nito hanggang sa nangyari na ang hindi inaasahan. Pangatlo, missed opportunities. Maraming opportunity ang nawawala dahil hindi alam ng tao kung saan magsisimula at ano ang mga investment na dapat nilang pasukin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ginawa ko ang aking ebook na pinamagatang From Pero to Pera. Sa Chapter 7, tinalakay ko ang tamang paraan ng pag-i-invest ng pera upang tulungan kang makagawa ng tamang desisyon pagdating sa investments at ma-achieve mo ang iyong financial goals. Kaya kung interesado ka, i-click lang ang link sa comment section para maka-order. Maling ugali number 5, nagpapabaya sa kalusugan. Madalas, sa paghabol ng mga tao sa kanilang pangarap na maging mayaman, nakakalimutan na nila ang kanilang sarili. Sobra-sobra ang kanilang pagtatrabaho hanggang sa maapektuhan na ang kanilang kalusugan. Ang masakit pa, ang kanilang ipon ay nauubos lang dahil sa mga gastusin sa pagpapagamot. Ang hindi magandang kalusugan ay malaking hadlang sa pag-unlad ng isang tao. Kapag madalas kang may sakit o mayroon kang malalang sakit, hindi ka makakapasok sa trabaho o negosyo. Hindi ka magiging productive at madaragdagan ang gastusin mo sa pagpapagamot. Dahil dito, mauubos ang pera mo at hindi ka makakapag-ipon o makakapag-invest sa ibang bagay. Kahit na mahalaga ang pagiging masipag, hindi dapat natin kalimutan ang ating kalusugan. Ang sobrang pagod ay maaaring humantong sa mga malalang sakit. Sa huli, wala rin silbi ang yaman kung hindi mo naman ito ma-enjoy at mapupunta lang lahat sa iyong kalusugan. Para makaiwas sa ganitong sitwasyon, narito ang ilang mga tips. Una, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog. Pangalawa, kumain ng masustansyang pagkain. Pangatlo, regular na mag-exercise. Pang-apat, regular na magpa-check up sa doktor. Panglima, balansehin ang trabaho at personal na buhay. Maglaan ka ng oras para sa pamilya at libangan. Pang-anim, mag-aral tungkol sa kalusugan dahil lamang palagi ang may alam. Pang-pito, kumuha ng health insurance dahil minsan di pa rin natin maiiwasan ang magkasakit kahit healthy living tayo, kaya mas mabuti na ang sigurado. Maling ugali number 6, hindi grateful sa kung anong meron ka. Ang pagiging ungrateful ay maaaring magdulot ng kalungkutan at negatibong pananaw dahil nakafocus ka sa mga bagay na wala sa'yo.
Okay ang mangarap ng mga bagay na wala sa iyo ngayon, pero mali rin na hindi mo na-appreciate ang mga bagay na meron ka ngayon dahil hindi ka magiging masaya. Ayon nga sa quote, "It is not happiness that makes us grateful. It's gratefulness that makes us happy." Ang pagiging ungrateful din ang dahilan kung bakit kinukumpara natin ang ating sariling buhay sa buhay ng ibang tao. Kinukumpara natin ang ating achievements sa iba. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng pakiramdam na hindi ka enough at mababang pagtingin sa sarili. Kaya sa halip na mag-focus ka sa mga bagay na makakapag-improve ng iyong buhay, nakafocus ka sa mga maling bagay. Sa kabilang banda, ang pagiging grateful ay nakakatulong upang maayos ang iyong mood, maging masaya at ma-attract ang positibong energy sa iyong buhay. Ang unang hakbang upang maiwasan ang pagiging ungrateful ay ang paggawa ng gratitude journal. Dito ay isusulat mo ang mga bagay na pinasasalamatan mo araw-araw. Di kailangan na malaking pangyayari ang ipagpasalamat mo. Kahit mga simpleng bagay ay pwede mong isulat dito. Tulad ng grateful ka dahil gumising ka ngayon, nakakakain ng maayos, healthy at may komportableng tirahan, at may masayang pamilya. Maraming dahilan para maging grateful. Kailangan mo lang i-focus ang iyong atensyon sa mga bagay na meron ka at makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Sa summary, ito ang 6 na ugali ng mga taong hindi yumayaman. Number 1, negatibo mag-isip. Number 2, procrastination. Number 3, takot mag-fail. Number 4, financial ignorance. Number 5, nagpapabaya sa kalusugan. Number 6, hindi grateful sa kung anong meron ka. Sa topic na ating tinalakay ngayon, ano ang iyong biggest takeaway sa ating video? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.